At iniling ko po lahat na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos ang dadalhin ating mga ngaral, ating beloved Oden Preacher, beloved Kuya Fred Diasis, Amen. Praise. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved Brother Ray. Tayo po'y manalangin ng mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Malapit Jesus, sa iyong matamis at banal na presensya. Iyong pinadama, binuhos sa mga kalagitnaan. Hallelujah. Salamat sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtug instrumentalist, yung langisan, sa pagbibigay. Salamat po sa mga aking matatapat. Sa pag-aaral salita, mahal po ni Jesus, ko magpala. Sa ganakila ko magawa, masalamat ko sa inyo. So, nang dalangin namin ginagalang na pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Aming sinasaway lahat yan ng kaaway. I bind the of Satan in the name of Jesus. Hindi mo sambili pang doubt, cast out. Right now, in the name of Jesus. The name of there is Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na puri, pagsamba sa ating pinakamahal na Jesus. Siya lamang ang dapat papurihan habang tayo nabubuhay. All the glory and honor, power belong to our dear Jesus. I'd like to give double honor and respect to beloved Pastor Evangelist Will Distrada Almeida, the end time prophet, our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin ang mga beloved in-laws, na ating beloved Minister Pogs. Praise the Lord po, purihan natin mga Panginoon. At lahat ng ating mga beloved preachers, nabati po natin, beloved co-workers, beloved instrumentalists, mga awit, sa ating mga webcast viewers, mga baguhan, at sa lahat ating mga minamahal na mga kapatiran. Magandang hapon po sa inyo. Purihan natin manapon. Kindly read 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Dito po sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, ang talata po ay 19. Kung sa buhay lamang na ito, tayo'y nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Amen. Kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Bakit ang mga Kristiyano ay mayroong mga kapighatian? Yan po ating pag-aralan. Why the Christians have trials and afflictions? Bakit ang mga Kristiyano ay may mga pagsubok at mga kahirapan? So binasa natin, sabi nga sa English, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Bakit binanggit ni Pablo ito? Kung dito lamang, sabihin, kung dito lamang sa mundo ang pag-asa natin kay Kristo, tayong pinaka-miserableng tao. Kung dito lamang sa mundo ang pag-asa natin. Bakit sinabi ni Pablo yan? Bakit? Wala bang kagiligayahan kay Kristo? Wala bang pagpapala kay Kristo? Wala bang katiwasayan? Meron! Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? There is joy in the Spirit. Sabi ng masulatan. Sabi nga ng Biblia, the joy of the Lord is my strength. Amen ba? Inamahal? So, mayroon talagang joy sa mahal na Panginoon. In fact, one of the fruits of the Spirit is joy. Isa sa mga bunga ng Espiritu o banal na Espiritu ay kagalakan. Bakit sinasabi ni Pablo, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, o dito lamang tayo may pag-asa sa mundo,
Tayo yung pinaka-kahabag-habag, pinaka-miserable. Kaya sinabi ni Pablo, para maintindihan natin na ang buhay natin dito, hindi po at ease. May mga struggle talaga dito. Yan po ang reality ng buhay ng Kristiyano. Amen ba, mahal? Bakit pinapahintulot ng mahal na Panginoon na may mga kapighatian tayo dito, may mga ups and downs, may mga kahirapan tayo dinadanas. Minsan, our mind and hearts are bound. Minsan, binibilanggo ng kaaway ating kaisipan, ating mga, even our bodies, our physical bodies sometimes are being touched by the enemy. Bakit pinintulot yan? The Word of God will answer. Kaya pinapintulot pala yan para hindi natin masyado it-attach ang buhay natin sa mundo. Para lagi tayo nakatingin doon sa pupuntahan natin na yun ang pinaka-perfect na lugar. Amen? Yan po, hindi man dirisa sinasabi sa mansulatan, pero yan ang tunay na dahilan. Bakit tayo dumaraan dito ng mga masikip na daan sa ating paglilingkod? Para lagi tayong titingin doon. Para yun ang asahan natin. Kasi ayaw ng malapino na ibigin natin ang mundo. Amen? Malinaw masulatan. If a man loves the world, he becomes an enemy of God. Sinabi ng Biblia. Kung ang tao ay umiibig sa sanlibutan, magiging kaaway sa ng Diyos. So, masyadong mahigpit ang mga Pinoon as far as our lives in this world are concerned, masyado sang mahigpit. Dahil ang gusto niya, pupunta tayo doon sa lugar na kung saan nandoon siya, kasama natin siya habang buhay. Palakpakan natin, malapit. And hindi tayo makakarating doon unless we all forsake everything. Ating talikuran lahat ng bagay na nagpapabigat sa atin dito sa mundo. At isa sa pinakamabigat na nagpapabigat sa atin dito sa mundo, when our lives are being attached in this world. Pag naka-attach ang ating buhay dito, mabigat yan. Mahirapan tayo sumunod sa ating mahal na Panginoon. Kaya yun ang ibig sabihin ni Pablo. Kung sa buhay lamang na ito tayo ay nagsasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kabag-abag. Kasi dito marami kang struggle. Amen? Yan ang katotohanan. Minsan nandito ka, nagsasamba tayo, damang-dama mo ba na Espiritu? Kahit sa bahay mo nagpupuri ka, napuspos ka ng Holy Spirit, mamaya-maya may manggugulo sa'yo. Tama ba yan? Nangyayari ba yan sa atin? Amen? Minsan may gagamitin para mainis ka, para magalit ka. Yan ang buhay dito. Mayroong mga ups and down. Ngayon kung dito ka lamang titingin, mahirapan ka. Kasi halos araw-araw mayroong kang krus na papasanin. Yan ang reality ng buhay dito, minamahal. Kaya tayo nandito pala para gusto naman Pinoon, habang tayo nandito, matrain tayo, masanay tayo. Kaya pala pinahintulot yan, yung mga bagay na nangyayari para yung ating dalisay na pagka-Kristiyano ay lumitaw at para maging kaaya-aya tayo sa mahal na Pinoon, para pagbalik niya, tayo ay handang sumalubong. Amen? Praise the Lord! 2 Timothy chapter 3, verse 12. Kalawang Timoteo 3, 12. Pakibasa. Dito sa ikalawang Timoteo 3, talatang 12, ganito po ang sinasabi, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus
ay mga babata ng pag-uusig. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Sa English. Yan sinabi sa inyo. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo, Jesus, ay mangagbabata ng pag-uusig. Ibig sabihin, yung nabubuhay ng matuwid, kasi hindi po lahat ng nakakilala sa Malapino, hindi lahat nabubuhay ng matuwid. Yung nabubuhay ng matuwid, yung sumusunod sa kanyang kalooban. Amen ba? Inamahal? Yan po nabubuhay ng matuwid. At inasahan ng Malapino na tayo po ay matuwid. Lahat. Kasi lahat tayo nagsusumikap na masunod ang kayang banal na kalooban. Ang nag-ibig mabuhay na may kabanalan o godly, yung godly kasi sa English, malawak. Sabi godly, matuwid, may kabanalan, may katuwiran, yun ang godly. Mihiwalay sa gawain ng sanlibutan, mahal, ang tawag po dyan, living godly in Christ Jesus. Nabubuhay ng godly, maka-Diyos sa mahal na Panginoon, mangagbabata ng pag-uusig. Ha? Uusigin ka pala. Maraming, ang pag-uusig kasi minamahal, hindi lang sa mga tao ng mga unbelievers. Ang pag-uusig, minsan, pati sa mind at heart natin, inaatake tayo ng kaaway. This is one of the persecutions in the Bible. Hindi lang yung sa labas na pag-usig, pati yung mind natin, ginugulo ng kaaway. We are being attacked by the enemy in our minds and heart. Bagamat hindi nababasa yung nasa isip natin, ngunit ginugulo niya yung isip natin. Yung ang trabaho ng kaaway. Hindi niya mababasa yung nasa isip natin, pero kaya niya mag-inject ng mga magulong kaisipan. Pag-alinlangan, kalungkutan, takot, lahat yan. Gawa ng kaaway sa buhay natin. Pag nababuhay ka ng matuwid, o lahat naman tayo dito matuwid, naniwala ba kayo naman? Praise the Lord. Matuwid tayo because we are believers of the gospel of Jesus Christ. Ang nagpatuwid sa atin, hindi yung ating mabuting gawa. Ang nagpatuwid sa atin, dahil nanampalataya ka doon sa ginawa ng malapay noon para sa iyo. If you believe what the Lord has done for you, you become righteous in the sight of God. Amen? Matuwid ka pag nanampalataya ka. Kaya lagi tinuturo natin mga pastor, pag lumapit ka, nagpa-counsel ka, hindi mawawala ang sasabihin niya sa'yo, manampalataya ka. Laging babanggitin sa'yo yan. Manampalataya ka. Kahit anong kalagayan mo sa buhay, may problema ka, sabihin sa'yo, manampalataya ka. Bakit binabanggit palagi? Sa Biblia kasi, pag nanampalataya ka, lahat ng bagay kaya gawin ng Diyos sa'yo. Hallelujah! Amen! Everybody say, praise the Lord! Yun ang kaaway. One of the reasons why the enemy wants to inject negatives in our minds, negative thoughts, mga takot, mga problema. Kaya sa nagbigay sa mind natin, nag-inject, ang kayang layunin para mawalan ka ng panampalataya. Yan talaga ang pinaka-layunin ng kaaway. Gusto ng kaaway, mawalan ka ng faith. Mag-alinlangan ka. Yun talagang trabaho niya. Kasi pag nawalan ka ng faith, marami nang mawawala sa iyo. Kagalakan, kalakasan, lahat yan mawawala pag wala kang panampalataya. Kaya guguluhin ang mind natin para ma-discourage ka. Pero sasabihin palagi ng mga pastor, pag lumapit ka, manampalataya ka. Dahil alam naman na pastor, ang salita ng Diyos. Pag nanampalataya ka, diyan magsisimula lahat ng pagpapala, kagalakan, bunga ng Espiritu Santo, tagumpay, victory, lahat nandyan. If you believe in the power of the name of Lord Jesus Christ. Amen? Kaya,
Lagi natin tatandaan yan. Pag totoong Kristiyano ka, you will be always suffering from persecutions, from the attack of the enemy. Bawat sandali ng buhay mo, inatake tayo. Mahal? Ganyan, pag totoong Kristiyano ka. Kaya huwag po kayong magtataka. Kahit kayo manonood sa bahay ninyo, marami mga Kristiyano na mahal, hindi pa na umiinit sa paglilingkod, nanlamig na. Alam niyo bakit? Hindi na naintindihan. Bakit ganito? Bakit nagkaganito? Bakit ganito ang problema? Bakit? Minsan pati mga transaksyon ko, nawala. Nangyayari yan. Why? For what reason? Because the enemy wants you to be discouraged. Gusto na ma-discourage ka. Magkaroon ka ng pag-alinlangan sa malapay noon. Pero, you have the Word of God. We have the Word of God. Stand up what the Word of God is saying to you. Anong sabi ng malapay noon? If you believe, nothing shall be impossible unto you. Amen? In God, there's nothing impossible. Yan ang huwag nating kalimutan. Kahit anong panggugulo ng kaaway, lagi mong sasabihin, walang imposible sa Diyos. He can answer your prayers. Kayang tugunin ng Diyos ang panalangin mo. Amen? Malinaw sinasabi ng Panginoon, sa lahat ng mga lumalapit sa akin, kailanman hindi ko sila itataboy. Malapit lang sabi. Kaya huwag tayong mag-alinlangan lumapit. Kasi ang gagawin ng kaaway, ilalayo tayo sa mahal na Panginoon, pati puso natin. Ikukundi na tayo. Kaunting kahinaan mo, you will be condemned by the enemy. Ikukundi ka, pero do not believe the lies of the enemy. Ang sabi ng Panginoon, pag ikay humingi ng tawad sa Panginoon Hesus, patatawarin ka. Hawakan mo yan. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga dito, pakibasa. So maraming attack ang kaaway. Ito, being exemplified by the life of Paul the Apostle, ilang talata lamang basahin natin sa buhay ni Pablo bilang halimbawa, paano inatake si Pablo. When Paul the Apostle was attacked by the enemy, ganon din tayo. Hindi man siguro ganon katindi pag-atake sa atin, but araw-araw tayo atakihin ng kaaway. 2 Corinthians chapter 11 verse 23 up to 27. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 11, versikulo 23 hanggang 27. Sila bagay mga ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait, lalo pa ako. Sa pagpapagal, ako'y lubang sagana, sa mga bilangguan ay lubang madalas. Sa mga palo ay walang bilang, sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 palo, kulang ng isa. Makaitlong akong hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato, makaikatlo akong nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas sa mga kapanganiban, sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hentil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas sa gutom at uhaw. Mga pag-aayuno ay madalas sa ginaw at kahubaran. Amen. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Kung dumaranas sa mga pagsubok, basahin nyo yan. Baka wala pa dyan yung dinadanas natin. Amen ba? Naman? Baka hindi pa katulad ni si Pablo yung dinadaanan natin. Bisa natin, ulitin natin sa 23. Sa 23, pakibalik sa verse 23. 11:23. Sila bagay mga ministro ni Kristo? Ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait. Sabi ni Pablo. Lalo pa ako, sabi ni Pablo. Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Ganyan ang mga ministro ng namalapay noon. Wala ka sa comfort zone. If you are a minister of Jesus Christ, if you are
a follower of Jesus Christ, God is expecting to you that you are not in your comfort zone. Wala ka dapat sa comfort zone mo. Amen? Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Pagpapagal. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Madalas si bilanggo na, si Pablo nakukulong sa pangangaral ng gospel. Tayo hindi man literal na kulungan, kinukulong tayo ni Satanas sa mga problema natin. Nangyayari ba yan, minamahal? Kinukulong ka minsan tayo sa mga kahinaan natin. Binibilanggo ka dyan. Sa mga kalungkutan, sa mga pag-alinlangan. Yan ay mga prison, mga kulungan, mga prison cell sa Satanas sa buhay ng mga Kristiyano. Si Pablo madalas sa bilangguan. Madalas, sabi niya. Sa mga palo ay walang bilang. Yan, physical, pinapalo siya. Pinapalo siya pag nahuli sila nung araw. Yung mga leader nung araw, mga Roman leaders at that time. Pag nahuli sila, nagpupuri, pinagbabawalan sila, mangaral, pinapalo sila. Mga ilang palo. Hanggang ngayon, nangyayari pa yan sa mga ibang bansa. Sa mga Muslim countries, may mga Kristiyano na pinapalo, pinaparusahan. Iba pinapatay. Minamahal. Nangyayari pa rin hanggang ngayon. So sa atin naman, may mga palo din nangyayari sa atin. Pinapalo niya sa atin ng kaaway. Pinipitik din ng kaaway. Through mga physical na mga sakit. Marami mga bagay ginagawa sa atin. Kahit sa mind natin. Ginugulo yung mind natin. So nangyayari din yan hanggang ngayon. Sa mga ikamamatay ay malimit. Madalas si Pablo dumaan sa kamatayan. Pero pag hindi pa, time na malapay noon, kahit na nasa panganib ka, ililigtas at ililigtas ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? 24. Ano sabi diyan? Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tiga-4 na palo. Tiga-4 na palo. 40 times na palo. Puro malalakas yan. Pag hinuli sila. 25. Makaitlong ako'y hinampas na mga panghampas. Yung mga panghampas na mga Roman noong araw. Naku po, mga Roman soldier. Hindi basta-basta na panghampas yan. Talagang mamabaga yung katawan mo. Yan nangyari kay Pablo. Minsan ako'y binato. Binato! Makaitlong ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. 26. Sa mga paglalakbay ay madalas sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hentil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. 27, last verse. Ano sabi niya? Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pagayuno at madalas sa ginaw at kahubaran. Di basta-basta dinanas si Pablo. And all the Christians at that time, nagsuffer talaga sila ng mga pagtitiis. So these are written in the Word of God para hindi tayo magtataka, minamahal, kung bakit may mga problema sa mga buhay natin. Huwag tayo magtataka. Kasi iyan ay nakasulat at magaganap, pero kahit kailan, hindi kaiwanan ng ating mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! I will never leave thee nor forsake thee. Sabi ng Panginoon. Yan ang pangako niya. Hindi ko kayo iwanan. Hindi ko kayo pababayaan. Di ba? Minsan nananalangin tayo. Mahal na Panginoon, alisin mo ako sa ganitong sitwasyon. Wala naman sama siguro. You pray, Lord, alisin mo ang problema na ito. Kabigatan ko na ito. Sakit ko na ito. Alisin mo. Wala masama dyan. Pero mas maganda ang prayer natin. Mas maganda
sabihin natin, Mahal na Panginoon, kung may problema ka mabigat, mas maganda prayer, Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng lakas para matalo ko ang mga problemang ito. Amen? Ayan ang gusto ng Panginoon. You become an overcomer. Bakit yung mga kabigatan sa buhay natin, mga problems, mga trials, bakit yan pinahintulot ng Mahal na Panginoon? Para maging overcomer ka. Gusto ng Diyos na matalo mo yan. Kasi pag natalo mo yan, diyan ka pagpapalain ng husto ng ating Mahal na Panginoon. Amen? Amen? So praise the Lord! Kahit sa lumang tipan, si David, saan ba nanggaling yung mga ginto ni David, mga hiyas, mga korona, mga gold, mga kayamanan ni David? Saan nanggaling? Kasi sa Biblia, si David, napakayaman, mayaman din. Hari ng Israel. Pero saan nanggaling yung kayamanan nila, ni David? Sa mga kaharian na kanilang na-conquer. Natalo nila yung kaharian sa digmaan. Nung natalo nila, lahat ng mga kayamanan nila, sinamsam ni David. Yung iba naman, binigay nila kay David. Dahil natalo sila. So what is the lesson? Pag natalo mo ang kaaway, maraming pagpapala ang ibibigay ng Diyos. Amen? Kaya dapat tayo mananagumpay. May nakakainis, may nakakatison. Dapat matalo mo yan. Hindi ka dapat talunin yan. Dapat matalo mo yan. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Minsan tayo, takot na takot matisod Di mo malang pagpapala yan. Pag may nakakatisod, pagpapala yan. Dahil ang daan sa langit, maraming tinik. Isa na yan yung katitisuran. Walang smooth sailing, smooth na buhay. Walang kaya sa Biblia. Ang buhay natin na maligaya, yung nakakasunod ka sa kalooban ng Diyos. Bakit? Matatalo mo lahat. Kahit mga negatibo, you will walk above the storm. Lalakad ka sa ibabaw ng mga bagyo, sa mga babaw ng mga problema, sa ibabaw ng mga unos, sa ibabaw ng mga karamdaman. You will walk over. Why? Because Jesus is in you. Pag nasisunod mo siya, lahat yan, magtatagumpay ka. Palakpakan natin, Mahal na Panginoon. Amen? Minsan nakakalimutan natin ang mga salita ng Diyos. Minsan pag meron tayong kinatitisuran, may naka-offend sa atin, binabanta natin, isang araw gagantihan kita. Hindi natin na susunod ang kalooban ng Panginoon. All things work together for good to them that love the Lord. Pag umiibig ka, nandito ka sa katotohanan, lahat ng nangyayari sa iyo, pinahintulot ng Diyos yan para ikabubuti mo. Sabi na iba, kahit na masasakit, kahit na offend na ako, nakabubuti pa yan. Yes, definitely. Nakabubuti yan. Kasi gusto Mahal na Panginoon, umaba ang iyong patience. Amen? Malinaw sa manasulatan. Minsan tayo madali tayo matisod, madali tayo masaktan. Na mahal, hindi. Harapin mo yan. Tiisin mo. Dahil pag natiis mo yan, minamahal, may naghihintay sa'yo na pagpapala katapusan. Very clear in the Word of God. Joseph, Job, lahat yan. David, si Joseph, di ba? Alam niyo ang buhay ni Joseph? Walang kasalanan. Binenta. Binilanggo. Muntik pa siyang patayin. Kaya mas sariling kapatid, ha? Bakit nakasulat yan? As a lesson for us today. Amen? Before victory, bago tagumpay, marami kang dadaanan ng mga trials. Hindi tayo dapat nagtataka. Dapat maligaya ka. Dapat you walk in your high places. Hindi ka dapat sa ilalim mga problema lumalakad. Sa ilalim ng kabigatian, hindi ka dapat lumalakad. Doon ka sa ibabaw lumalakad. Amen? Nasa Bible yan. Isang gabi, Matthew 4:10, hindi natin basahin. Habang naglalakbay ang mga alagad habang naglalayag sa dagat, Matthew 14, nakasulat yan. Hindi na natin basahin para mabilis tayo.
Ang lalaki ng alon, minamahal. At pasalubong sila sa hangin, sila yung naglalakbay. Nagsasagwan sila sa kanilang barko. Hindi sila makaabante dahil pasalubong ang alon, pasalubong ang hangin. Mamaya, biglang lumitaw mga Pilipino, lalakad sa ibabaw ng malalakas na unos at saka alon. Amen? Grabe ang takot nila. Akala nila, isang multo yon. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. Palapahan natin, palapahan. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Do not fear, it is I. Huwag ka matakot. Ako to. Saan sa? Naglalakad sa malalakas na alon. Ibig sabihin ng mga Panginoon, huwag kayong matakot. Yung mga alon na yan, inaapakan ko lang yan. Ganun din dapat tayo. Huwag ka matakot. You walk over the storm. Lumakad ka sa ibabaw ng mga bagyo, sa mga pagsong. Kung ang ating puso umiibig talaga sa mga Pinoon, nobody can offend you. Amen ba? Lamahal? Pag talagang umiibig ka ng gusto sa mga Pinoon, you love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, nobody can offend you. Walang makakatisod sa iyo. Ang nakasulat din sa Biblia yan, walang makapagpatisod sa iyo. Bakit? Iniibig mo mga Pinoon. Walang masamang tinapay sa iyo. Mabuti, maganda ginawa sa iyo. Pareho lang! Because you understand the Word of God. Hallelujah! Diba sa praise the Lord? Di ba nakita natin si Pablo? Grabe yung mga dinanas niya. Ano sabi dyan? Awit 34:19. Psalms 34 verse 19. Kindly, pakibasa. 34:19, the book of Psalms. Dito po sa lahat ng Kapitulo 34, ang talata po ay 19. Marami ang kadalamatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Amen. Palapakan natin, malapelo. Amen? Marami ang kadalamatian ng matuwid. Marami daw. Tayo, kaunting kadalamatian pa lang. Nagtatampo na tayo sa malapahinan, di ba? Pero sa Biblia, marami ang kapighatian. Sa iba, kadalamatian. Pero sa ibang translation, kapighatian. Many are the afflictions of the righteous. Marami ang kadalamatian o kapighatian ng matuwid. Marami pala. Pero, ang pangako ng mga Panginoon, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Inirerisyo ka ng mahal na Panginoon sa lahat ng iyong kapighatian. Marami raw ang kapighatian ng matuwid. Sino ang matuwid? In our time, sa lumang tipan ng matuwid, sina David, sina Moses, sina Joshua, sina King Hezekiah, they follow the commandments of God. The 10 Commandments, sinusunod nila, kaya ang tawag sa nila matuwid. But in our time, ang matuwid, sino? Kayo naniniwala sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. We who believe the gospel of Jesus Christ are righteous before the eyes of God. Matuwid ka. Kaya maraming kapighatian ka kasi matuwid ka. Amen ba? Iba din naniniwala. Ako matuwid? Hindi naniniwala? Nagdududa pa kayo sa sarili. Kaya nga nandito kasi matuwid tayo. Kung wala ka dito, hindi ka matuwid. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng iba, sure ka, matuwid tayo? Kanina nga lang, yung nakasalubong ko dyan, natisod ako eh. Matuwid ba yon? Sa Biblia, minamahal, pag sinabing matuwid, ibig sabihin na hindi nagkakamali. Pag sinabing matuwid na Kristiyano, hindi ibig sabihin na perfecto na. Pag sinabing matuwid, hindi ibig sabihin na hindi na, wala nang kahinaan. Mayroon pa rin. Bakit hindi nalis ng Diyos? Bakit? Para subukin tayo lahat. Para tayo lahat ay sama-sama maging sakdal at magmamana ng buhay na wala hanggan. Alam mo, kung naintindihan lamang natin ang salita ng Diyos, wala tayong problema.
Masaya tayo. You can walk over the storm. Lagi kang maglalakad na matagumpay. Bakit? Matatalo mo lahat kasi naintindihan mo ang kalooban nating mahal na Panginoon. May masama, may hindi maganda, pareho lang sa'yo. Kasi lahat yan, pinahintulot ng Diyos para lalago ka. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Amen? Subukan mo mabuhay na puro kaligayahan lang, magsasawa ka din. Di ba? Subukan mo puro smooth araw-araw ang buhay mo. Naku, nakakaboring yan. Pero, ang magandang buhay, yung mayroon mga problema, may kalutasan, may mga pagpapala, may pagsubok, yan ang maligayang buhay. Amen? At napakasaya ng pakiramdam pag isang bagay na mga negatibo ay natalo mo. Bakit masaya ka? Dahil naging masaya ang mahal na Panginoon sa iyo. Bakit? You become an overcomer. Amen? Ang sabi ng Biblia, the overcomers shall inherit all things. Ang mananagumpay ay mamanahin lahat ng bagay. Amen? Kung basahin mo ang Biblia, anong lahat ng bagay na sinasabi ng Panginoon? Ang mga mananagumpay ay mamanahin lahat ng bagay. Anong lahat ng bagay ay tinutukoy? Lahat ng bagay, iniisip agad natin, kayamanan kaya yon? Minsan yun ang sa mind natin. Ang mananagumpay ay mamanahin lahat ng bagay. Diba? Kayamanan siguro kasama dyan. Tama ka, kasama ang pagpapala dyan. Amen! Hallelujah! At hindi mo hanapin ang pagpapala. Magtagumpay ka lang, ahabulin ka ng pagpapala. Sinabi ng ating mahal na Panginoon. Amen? You must be a conqueror. We must be a conqueror. Ano yung conquer natin dito habang nalilingkod tayo? Sabi ng Biblia, lahat ng pagsubok natin ay puro common, ordinary, no natural. Di ba? Minsan, kapos ka sa finances, minsan may problema, minsan may nakakatisod, minsan may kalungkutan, minsan nalalata ang katawan mo. These are common. Kailangan matalo mo lahat yan para maging katulad ka ni David, na conquer lahat ng kaharian, lahat ng mga ginto ng kaharian, kinuha. Ganon din sa atin. You must become a conqueror para yung pagpapala na kahit di mo hingin, ibibigay sa'yo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Last verse. Ito ang pinakahuling pagsubok sa mundo. Kailangan matalo natin to. Pag hindi tayo nagtagumpay dito, mahal, malaking problema yan. Revelation chapter 3, verse 10. Kindly read. Huling talata na po yan, mahal. Kindly mga singers natin, please come forward. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 3, versikulo 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Amen. Yan, ulitin natin ha. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Because you has kept the word of my patience. Ang salita ng aking pagtitiis. Ibig sabihin, yung naging matiisin ka because for the word of God. Dahil sa pagsunod mo, naging tiniis mo. Tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Isa yan sa mga end-time scriptures. Mga talata sa Biblia na para sa huling panahon na pagsubok. Mayroong mga nakaraang pagsubok, may kasalukuyan, at mayroong pagsubok para sa end times. Sa huli, bago dagitin ang mga banal. Isa to sa pagsubok, bago dagitin ang mga banal. Ayan, oh. Ingatan kita sa pagsubok na darating sa buong sanlibutan.
Susubukin na tanananahan. In the end times, before the rapture will take place, all the who dwell in the earth will be tried. Susubukin lahat ang nananahan sa lupa, buong sanlibutan, before the rapture will take place. Anong klaseng pagsubok yan? Hindi man tuwiran sinasabi sa Biblia, pero ang lumalabas, papipiliin ka. Diyos or kalaban ng Diyos. That could be the last trials that would be imposed to all the world, to all the people in the world. Susubukin natin ang tao, Diyos o kalaban ng Diyos? Spiritual o material? Yan ang pagsubok sa huling panahon before the rapture will take place. Diba? Diretsuhan salita yan, walang tago-tago. Bago dagitan mga banal, ang huling pagsubok, Diyos o kalaban niya? Spiritual o material? Walang masama sa material. If your material, that's very good. But, if the material would slip you away from the will of God, you have to decide. Hallelujah! Amen? Hindi ako may sabi niyan. Iba, pinag-iinitan ako eh. Akala ko may sabi. You read the Word of God, but before the rapture, before the Lord comes, para i-rescue ang mga anak niya, yan ang mabigat na pagsubok na dadaanin lahat ng tao, believer o unbeliever, susubukin. Diyos o kalaban niya? You decide. Magdedesisyon ka ngayon. Pero, pag pinili mo ang Diyos sa Biblia, mayroon din mga salita ng Diyos. Sinabi, pag pinili mo siya, hindi ka niya pababayaan. Lahat ng kailangan mo, isusupply sa. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yeah, lagi naman sinasabi, mga pastor, be wise, mga anak ng Diyos. Be wise, children of God. Maging wise ka. Be wise as serpent, but harmless as dove. Tagalangit ka na, wala ka ng problema. Pero, you have to work out your salvation with fear and trembling. Kaya pagtrabaho mo yan, araw-araw may pagsubok ka, pero may pinakamabigat na pagsubok before our Lord Jesus Christ comes. Bago sumalik, may pinakamabigat. You will choose, siya ba o yung kalaban niya? Yan, nasa iyo yan. Your decision is yours. Ang mahal na Panginoon, hindi siya nagmimilit. Hindi siya nagpipwersa ng tao. Ilalatag lang niya. Nasa iyo yan. Anong pipiliin mo? Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen! Kaya habang tayo mahawit nila mahal, huwag natin kalimutan. May tunay na nagmamahal sa atin. Pinakitaan tayo lahat. Pinadalan tayo ng isang tunay na man of God, ating mahal na pastor. Nagturo sa atin, hallelujah. Tinuruan tayo. Pinagtiisan tayo, pinanalangin tayo. Ngayon na malaki na tayo, you have to stand up. Ano ang itinuro nila sa'yo, anong natuhan mo, ipamuhay mo yan. Dahil ano na sa'yo, yan ang dadalhin mo, pagsalubong mo sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo mawit, bakit may pagsubok? Hallelujah. Hallelujah. Bakit may pagsubok? Sa aking pagpipili ko
ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong paligid na nalalamig sa pag-ibig ko? Nagulat, nagkakamali, bakit ako siyang pinili mo? Ang iyong Bakit may pagsubok? bakit may pagsubok? Bakit tinarap sa apoy? Inuubos, pinag-iisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ikaw ay iyong binabalikan. Bakit Puri tayo, minamahal. Hallelujah. Ibigin natin ang mahal na Panginoon. Higit sa lahat. Hallelujah. sa pag-ibig mo. Nagugulat, nagkakamali, bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo? Hallelujah. Hallelujah. My Jesus. Ang gitawaan, my Jesus. Hallelujah, Pastor. Ikot, nagugulat, nagkakamali, bakit ako siya pinili mo? Bakit may pagsubok? May pagsubok, bakit itinadaan sa apoy? Hallelujah, my Jesus. Sino tinalisay upang kapilan? Jesus. Paglilingkod ay tumanas ng pagsubok. Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili
Palakpakan natin ating mga Pinoy. Purihin natin ang Diyos na buhay. Na magapangyarihan. Na napakabait. Hallelujah. Alam niya ang nangyayari sa'yo. He knows everything. In your life, in our lives, alam niya lahat. Alam niya ang mabigat na dadaanan mo, alam niya. Pero gusto niya ipagpatuloy mo para makamit mo ang tagumpay. Kasi sa dulo ng doon naghihintay ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pinagpala ka. Pinagpala ka. Kaya ka sinusubok kasi may nakalaan sa iyo na malaking tagumpay at magpapala. Ganyan ang Diyos, minamahal. Kailangan magpatuloy tayo. Love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our strength. Dapat ka maglingkuran. Kabagatian ka ginawan. Dapat maglilingkod kami sa iyo. Hallelujah, hallelujah, oh my Jesus. Pinagpala kayo lahat, minamahal. Nandito ka na sa tunay na gawain. Tagalangit ka na! Pinagpala ka! Pero hindi ka titigil. Tuloy ka sa paglilingkod hanggang sa araw na pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Mga baguhan, iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya siya'y nagkatawang tao, namatay sa krus, nilibing at muli na buhay para iligtas ang mga tao. Pero hindi lahat ligtas. Ang ligtas lamang yung maniniwala at tatanggap ng kanyang regalo at mahiwalay sa kasalanan at mabubuhay ayon sa kanyang kalooban. Bago tayo manalangin sa iyong mga kailangan, buhay ang Diyos sinamahal sa mga baguhan. Tagapin ninyo ang mahal na Panginoon Jesus bilang instrument ng pagligtas. Mga sakit na yan, baliwala yan. Magaan lang yan sa mga Panginoon. Madali lang yan. Pag ikaw naniwala sa Ebanghelyo at naglingkod ka ng totoo, kaya yan pagalingin. Kaya lutasin ang problema mo ng ating mahal na Panginoon. Ang malaking problema ng tao, hindi po yung virus, hindi po yung naghihirap ka, hindi po yan. Ang pinakamalaking problema ng tao sa mundo, paano siya makatakas sa apoy ng impyerno. Pero salamat sa mga Panginoon, sa oras na ito, pag naniwala ka sa gospel, sa ebanghelyo, kahit kayo nanonood sa mga bahay, pag naniwala ka, hindi ka na taga-impyerno, taga-langit ka na. Ora mismo, isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ito ang susi ng kaligtasan. Mamaya, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Bago kayo umuwi, mapabautismo kayo. Sa manood sa bahay ninyo, gusto maligtas, gusto gumaling kahit anong klaseng sakit ninyo, pumunta kayo dito, mapabautismo kayo. Pag uwi ninyo, lutas na ang problema ninyo. 4 na reglamento para makapunta sa langit at para malutas ang problema mo sa buhay mo dito. Una, maniwala ka sa Ebanghelyo. Ebanghelyo, mabuting balita, mahal na Panginoon Jesus, naging tao, namatay sa krus ng libing at muli na buhay. Para sa iyo yan. Kaya ginawa niya yan, para sa iyo, para iligtas ka. Amen? Maniwala ka dyan. Ikalawa, pagsisisi sa kasalanan. Kailangan layuan mo ang kasalanan, talikuran mo, kamuhian mo. Yan ang pagsisisi. Ayaw mo na ng buhay na nagkakasala. Yan kalawa. Katlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya. Kaapat, tanggapin mo ang banal na Espiritu. Habang nagpapatuloy ka, unti-unting pinupuno ka ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Mga baguhan, maging sa mga bahay, sundin niyo ang isang panalangin galing sa puso ninyo para inyong matanggap ang Espiritu ng Diyos na napakalaga.
Yan ang maghiwalay sa iyo sa kasalanan. Yan ang magre-rescue sa iyo mula sa kapahamakan. The Spirit of Jesus Christ. Pag ang iyong panalangin ay totoo at sincero, ngayon mismo, papasok sa iyo ang banal na Espiritu ng ating malapino. Sundin po ninyo. Sundin po ninyo galing sa puso. Dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal po ni Jesus, ako'y naniniwala na ikaw nga ang Diyos na hindi nakikita, ngunit ikay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay. Ay yung dugo na banal na buhos para sa akin. Mahal po ni Jesus, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Naniniwala ko sa iyo sa iyong pag-ibig sa akin, mahal po ni Jesus. Linisin mo aking puso na marumi sa kasalanan sa magitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Mahal po ni Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, nakitinanggap ngayon. Ito ang aking samot dalangin. Amen and amen and amen. Opo, mahal po ni Jesus. Unang dalangin namin ng aming ginagalang mahal na pastor. Ang tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin niyo po kanilang mga kasalanan. Isulat niyo po kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas niyo po sila sa buong kanilang mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name we pray. Amen and amen. You have received your salvation. Nasa ang kaligtasan mo, magbautismo po kayo bago kayo umalis para makompleto ang kaligtasan mo. Pag magbautismo kayo mamaya, ang iyong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Patuloy ka na patuloy, lalago ka, pagbalik ng Panginoon, kasama ka. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Manalangin tayo sa lahat ng kailangan ninyo. Maging sa nanood sa inyong mga bahay, walang imposible sa mahal na Jesus. Kahit anong klaseng problema, kaya lutasin ng Diyos. At anong klaseng sakit, kaya pagalingin. Maniwala ka. Jesus Christ, the greatest healer, the greatest physician. Hallelujah! Praise the Lord! Taas mong kamay na may sakit. At ang isang kamay, ipatong sa ulo. Lahat na may sakit ay isang kamay, ipatong sa ulo. Isang kamay ilagay doon sa parte ng katawan kung saan nandun ang iyong karamdaman. Pag ginawa mo yan ngayon, dadaloy sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. If you believe, kahit kayo nanonood sa mga bahay, pag naniwala ka, the Spirit of God will flow to you and will heal your sickness and diseases and will solve your problems. Mayroon tayong kapatid sa Mindanao, kalimutan ko pangalan. Ganito sa gawain natin, diyan, may cancer, ang sakit sa cancer, ang laki ng tiyan. Dying na, hindi na makalakad halos. Pagpatong ng kamay niya, sabi niya, may pumasok na malamig sa ulo ko, umikot, pumasok doon sa cancer, biglang gumaling. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, the greatest healer, napakabait na Diyos. Kailangan lamang totoo ang paglapit mo para dadaloy sa iyo kaparihan, mga Pinoon. Ilagay yung kamay sa ulo. Ngayon din dadaloy sa inyong power ng Diyos. Believe! Maniwala ka. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Walang problema, walang sakit sa kamay. Dadaloy sa inyo ang kalutasan ng problema. Opo, dakilang masalangin sa matamis na pangalan ng aming pinakamahal na Jesus sa unang dalangin namin ng pastor. Pagalingin po lahat ng sakit nandito. Mga baguhan sa mga kapatiran, maging sa nanood sa kalang mabahay, ipadali mo yung kapangyarihan. Let your power flow to their lives today, to their body, in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Dumalo yung kapangyarihan, kalutasan ng problema, dadali sa iyo, in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Paglayon mo sila, heal their sickness and diseases, so their problems, oh Lord, in Jesus' name. Aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, di ba yun nag-cancer, leukemia, COVID, diabetes, monkeypox, virus,
Omicron virus, I command you in Jesus' name. Cast out, right now, by the children of God, in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed, in Jesus' name. Problem be solved, in the name of Jesus. Lutas na ang problema mo, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Masalamat tayo. Thank you, Jesus. Thank you, dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus. Salamat, mga Pinoon. Magaling na kami. In Jesus' name. Pinagpala mo na kami. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Nataniwala tayo sa kamay. Sumigaw tayo tatumbis sa salyo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. Minamahal, pinagpala kayo. Pati mananood sa bahay, pinagpala kayo. Tuloy na kayo ng tuloy. Lubusan niyo makakamit lahat ng pangako ng ating mahal na Jesus. Through the prayer of the man of God, evangelist Wilder Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Purihan naman na Pinoy.